Developing story mga kapuso, ilang pagsabog ang naitala sa Caracas, kabisera po ng bansang Venezuela. May mga pagsabog ding naiulat sa ilang bayan. Ayon sa Venezuelan government, inatake sila ng Amerika. Nagdeklara na sila ng national emergency at pinakilos ang kanilang militar. Wala pang tugon ng US Defense Department pero ayon sa reporter ng American broadcaster na CBS, utos mismo ni US President Donald Trump ang pagpuntirya sa Venezuela kabilang ang kanilang mga military installation. Bahagi raw ito ng kampanya mismo ni Trump na pabagsakin ang rehimen ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Huling hirit na ng bakasyon bago ang New Year back to normal sa Lunes. Ramdam na nga yan sa masiglang turismo sa malamig na Baguio City. At ang ilan meron na raw travel goals ngayong taon. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Bam Alegre. Bam, gaano ba kalamig dyan ngayon? Evan, nag-range between 18 to 20 yung lamig ngayon. Pero yung lowest na naitala ngayong araw is 14.6 degrees. Dito yan sa Baguio City habang nagsisimula na rin magsiuwian ang mga turista. Habang may ilang nakabakasyon pa dito sa Baguio at sinusulit pa ang holidays bago mag-back to reality, may ibang latag na ang travel goals ngayong 2026. Ang mag-anak ni Fres Cayabyab nasa Camp John Hay nagbakasyon. Sama-sama raw sa summer para sa next stop ng kanilang bucket list. Ang plano namin ay makarating ng Sagada ulit. Sama-sama mga pamilya para yung memories, syempre. Ma-preserve. Si Sylvia Cruz naman na tubong Baguio, buhangin ng mga beach ang hanap pag umay na sa mga bundok. If ever gusto namin baler, La Union para may dagat. Ang vlogger na si Dudong Daos, ibang adventure ang gustong maranasan. Gusto ko Palawan eh. Yung magbo-boat ka, kayak, tas pupunta sa iba't ibang island. Level up naman ang couple goals nila Shaira at Jandel. Gusto nilang matatakan ang mga passport nila. Hoping kami na this year makarating kami sa ibang bansa din. So more sikap pa and ipon. Kagaya ng Hong Kong at Japan. Pero tiyak na may babalik din sa City of Pines, lalo na para sa kanilang taunang Panagbanga Festival tuwing Pebrero. Ngayong taon, mula February 1 hanggang March 8 ang pista. Ayon kay Van Paino ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, ang organizer ng Panagbanga Festival, dahil ikatlong dekada na ng pista ngayong 2026, 1 million pesos ang premyo ng mananalong large float sa isasagawang Grand Parade mula February 28 hanggang March 1. So Evan, sa January 12 ilalabas yung full calendar nitong pista. No? At ngayon papakilala ko sa iyo yung Team Sulit dito sa Burnham Park. Ayun sila. Live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Balik sa inyo dyan, Ivan. Maraming salamat. Happy New Year sa Team Sulit. Bam Alegre. Sa pagsulpot ng AI o Artificial Intelligence chatbot, nagpaalala mga eksperto sa mga magulang na huwag hayaang mababad dito ang mga anak. Lalo yung mga paslit pa lang. Ang AI kasi maaari raw makaapekto sa kanilang paglaki at pakikisalamuha. Nakatutok si Buwan Aquino. Ako nga pala si Kumusta, Daddy? Ano ang maipagkilip Daddy. Out of curiosity raw nang madiscover at makausap ng 5-year-old na batang ito ang AI chatbot sa phone ng kanyang mommy. Hindi man siya umarap sa camera, tiniyak ni mommy na supervised niya ang pagsa-cellphone ng anak 10 to 15 minutes per day. Sinasamahan daw niya ang anak sa physical activities, lalo't batid daw niya ang payo mismo ng mga eksperto na hindi magandang maagang ma-expose sa mga bata sa gadgets, social media at ngayon pati AI. Bilang nasa formative years ang mga bata, may risk sa pagpapagamit ng AI chatbot, gaya ng pakikihalubilo sa ibang tao. Mahirap na raw kung magkaroon ng emotional attachment ang bata sa AI. Natututo pa lang sila ng pag-develop ng social skills. Apo. Kaya pagdating sa AI, baka hindi sila makapag-develop ng social skills na kailangan sa totoong buhay. Walang konsensya ang AI. Hindi nito alam kung ano ang tama o mali para sa isang bata. Na alam mo, kahit mukhang mabait yung sagot ng AI, hindi ibig sabihin ay tama o angkop ito para dun sa mga bata. Posible ring ma-expose sa mga bata sa mga content na hindi angkop sa kanila.
may possibility din na masana yung bata na sa AI lang nagkukwento ng problema, no, imbes na sa magulang. Delikado din yung privacy dahil hindi alam ng bata kung anong impormasyon yung pwede nilang ibigay sa mga AI na to. Kung di may iwasang mag-cellphone o social media ang mga bata, payo ng mga eksperto, i-activate ang mga parental control function para masala o malimitahan ang kanilang access. At sa paggabay sa mga bata, dapat daw ipaliwanag ng mga magulang na ang AI tool lang para makatulong at hindi dapat kumontrol sa ating buhay. Kung napakabata pa, walang rason para gumamit ng AI. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bago maging busy muli sa kani-kanilang career, sinulit ng ilang Kapuso stars ang kanilang time out para makafocus sa kani-kanilang mga holiday ganap. Narito ang aking chika. Enjoying the last stretch of the holidays ang ilang Kapuso celebrities. Si Stars on the Floor champion Rojon Cruz, quality time with the fam habang enjoy na nagpapakain ng mga penguin. Snow Angel naman ang drama ni PBB Celebrity Collab Edition ex-housemate Shuvi Etrata sa kanyang first winter experience sa Japan. Makeover ang naging time out ni Kapuso leading man Mike Tan at ang nagsilbing stylist ang kanyang kids. Si Allen Ansay papawis kasama ang mga barkada sa probinsya dahil sa kanyang busy schedule sa Manila na mi-miss daw ni Allen ang pagbabasketball with childhood friends. Ultimate star Jeneline Mercado, naging downtime ang pagtuturo kay Dylan how to ride a bike. Padjak on the road ang naging holiday grind ni Christopher Martin. Taking things slow but colorful ang ganap ni House of Lies star Beauty Gonzalez. At restoring an old car ang naging kakaibang ganap ni Bubble Gang star Matt Lozano. Ikaw Kapuso, ano ang ganap mo to end the holidays? Whatever it is, may it recharge you para fully motivated sa pagbabalik trabaho.